to the people of Manila that we will not stop every single day in our own little way to clean up the city inch by inch, maging maliwalas, maalis ang kadugyutan sa Maynila. Kalisabay nito ay yung pagbibigay ng kapanatagan sa mga naninirahan sa Maynila, namumuhay sa Maynila at dumadapo sa Maynila with regard to the peace and order situation of the city. Again, this is now a testament to our statement that those who will commit, and I hope not, criminal activities in the city of Manila, beware. No matter how long, no matter how far you are, the Manila Police District is directed by yours truly to go after those who committed crimes, and as if baka yung iba na mga tulongges, baka pinagtatawanan pa yung Manila Police District. Iba na po ulit ang Manila Police District niya. We'll go after you. Today, Vice Mayor Chichi and I will present to you particular individuals here. Happy. Sorry po. Pasensya na kayo. Baka lang may confusion sa inyo, no? With due respect to other agencies, pinalalagyan ko lang ng topping yung mukha nila dahil ito yung mga suspect. Pero nung nakaraang linggo, yun naman ay surrender. Sabihin, inako na nila yung kasalanan. And I'm happy and I'm praying for the soul of Mr. Cabrera because of the effort of the Manila Police District and Councilor Abisia and Barangay Chairman Junicio and the family of the suspect. After so many months, natagpuan na po yung bangkay. At sana karoon na ng kapayapaan ang kanyang kaluluwa at makamit ng pamilya Cabrera yung hustisya. Now, to those victims of other crimes, ito po, unti-unti po, pipilitin natin. Una, kung maalala ninyo, itong si Teresita Clarín E. Ramirez, top 5 most wanted for reckless imprudence resulting in homicide and illegal practice of medicine, station level, top 5. Sabihin, kung naano po ninyo, siya po yung nagtulik. Nalulungkot tayo. Pero para sa kaalaman ng ating mga kababayan, nandito na po siya. Kayo nang bahala. Kasi sabi na, kung makakit ang mustisya, nasa sa inyo na po yun. Ano pangalan mo?
face the consequences of our actions. Kaya malam natin na husgado sabi sino ang isala. Mapatunayan yung mga nagkasala talaga ba'y nagkasala sa isa. Nakalungkot, siyempre, alam mo, katulad ito, senior citizen. Mahal ko yung mga yun. What we can do is sana maging takdang aral yan sa iba. I feel bad also for the victim. Okay. Next, Jonas Bayubay E. Rosales. Top 6 most wanted for frustrated murder, district level. As Jonas. Jonas. Hindi pala na-arresto yan noong nakaraang linggo. Kaporal. The victim, ito po siya. Ihatid natin sila sa husgado. Sige. Sunod, Eddie Boy Sabillano Poderes. Top 3 most wanted, district level. And top 1 most wanted, station level. Charged with qualified rape, 2 counts, and act of lasciviousness. Ito po siya. Ito po naman po, magandang istorya ito. Ito, another example, like the one that the Manila Police District DPIOU did last week about an 18-year case. Ito, mas matindi. I think this is 30 plus years. 30 plus years. And I'll give you some details of it. Yung ibang kasama niya, suspect, namaalam na sa tagal ng in fact, kumanda na nga siya sa tagal din ng suspect, 63 years old. Siya ay taga Pulu, Pandan, Negros Occidental. Nakatira sa Cavite. Charged with murder. At ang kanyang arrest based on alias warrant of arrest for criminal charge 796 issued by Bago City RTC 62 acting presiding judge Amsel L. Mercader on July 18, 2024. No bail recommended. Kailan nangyari? Saan na ito? Sika tayo. Kailan ba yung nangyari yung incident? 33 years ago. 1990. 35 years. Wala kami magagawa tayo. Hindi talaga yung katupad namin. I'm now giving a directive to Given, Samonte and the team, the Manila Police District, na dalhin ito kay Judge sa Bacolod. Ipabiyahin nito sa Bacolod. Turn over yan. Yung ibang mga kasama ko. Agabi, 35 years.
magkamukha na kayo. Yung kapatid mo, supposed may kasalanan. Okay, ganito po tayo. Hindi naman focus ka. At least, kung yan ang paliwanag mo, ayaw mo si God sa mag-decision. For the meantime, you are properly identified. Your name is hindi wala pa pa rin. Ayaw namin na musgal sa Bacolod. Ilong ko pa. Bakit naman tatay? Ganti kita po. Sige. Iiyalim nyo pa. Ibiyahe ka agad. Huwag nyo nang patagalin. Ibiyahe ka agad sa aeroplano nyo na yan. Nakasakay ka na ba aeroplano? Isang beses. Kaya gagawin natin dalawa na. Teka lang, ito pang isa pa tayo. Ito yung marami akong text na nakuha sa inyo kahapon. Tinatanong ako ng media, ano ba nangyari doon sa isang chairman na nagpaputok? Oo. Kamo, gusto ko naman, sinabi ko doon sa mga pulis natin, kailangan harapin ni chairman yung taong bayan, nagtatanong ng mga taong bayan, kaya natin siya makapagpaliwanag ng for the meantime, immediately, I just want to put this on record. Immediately after the incident, the leadership of Precinct 1, o Precinct 1, took action on it and arrested Barangay Chairman Rogelio U. E. Castro. Ngayon, siya naman din, para lang sa kalaman, tanong nyo na rin siya mamaya, kung meron kayong gustong isyete, balang na kayo. Basta ang importante sa amin, nagpaputok, alarm scandal, o illegal discharge of firearms in a situation which we don't know because we are not participants of it. But there is a discharge of firearms. Whether it is legal or illegal, it is not up for me. But to secure the general population, the presumption is may ginawang mali. Kaya, Presinto 1 at ang SMART, gusto ko lang, kasi tinatanong niyo ako kahapon, marami nag-text sa akin dito. I will not mention na lang kung ano nangyari. Inaresto agad ng siyudad ng Maynila through NPD. Chairman, wala ka naman balog yan. Ay, gusto rin ni Chairman tanggalin yung face mask niya. O sige, Chairman, good for you. I'm happy for you. I don't want to... ikaw ang nasa sa'yo. O ngayon, yung mga tanong nyo sa akin kahapon na hindi ko naman masasagot. Sa trabaho ko, may nag-discharge. The presumption is illegal. Now, to find the truth or not, it is up for the judge. Because cases were filed against already kay Chairman. Pero proseso na siya. Pero may paliliwanag naman siya. Ikaw nang bahala. Chairman. Ayan na. O, sino na?